Sino ka? Hindi kita asawa. Huwag kang gagalaw. Siniseryoso ko ang pag-imbita sa iyo, mahal. Hindi naman mahirap ang asawa, tapos na akong maghugas. Ang bait mo talaga, mahal. Ito, may dagdag pa. Pero kailangan mong magmadali. Magsisimula na ang group reception. Kung maantala mo ang aking vice president pero pag-uusapan pa. Huwag kang mag-alala, malapit na akong dumating. Salamat, mahal. Kumusta pabrika ng karton? Gusto kong umorder ng karton. Isang karton na kasya ang isang tao. Ang bayaw ko, si Han Chow niyan, uwi ngayong gabi. Kung maibibigay ko sa kanya ang buong iskandalo, ako na ang magiging presidente. Paano siya nakarating dito? Ang malas talaga. Xiao Yu, Ginoong Han, nandyan siya. Paano naging itong demonyo? Paano ko dadalin ang babaeng ito na hindi pwedeng ilagay sa hapag? Xiao Yu, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Siya ang hipag mo. Mahal, batiin mo si Ginoong Han. Ginoong Han, ito ang aking asawa. Kumusta, Binibining Song? Kinoanghan. Hinawakan ni Songsi ang kamay ng aking nobyo at ayaw bitawan. Inagaw ka ba ng kuya ko? Hindi ako nandito para makipagrelasyon. Jiang Yu, anong kalokohan ang sinasabi mo? Jiang Yu, ngayon ko lang nakilala si Binibining Song. Halatang natatakot siya sa akin. Unang pagkikita, mabuti, hindi niya ako nakilala. Tama ba? Dahil sinabi ni Jinong Han na unang pagkikita natin ito. Bakit ako matatakot sa'yo? Naalala pa rin ni Binibining Song ang gabi noong 3 taon na ang nakalilipas. Parang katulad mo ako, malalim ang alaala ko sa gabi noong 3 taon ang nakalipas. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Songsi, hindi ba dapat bayaran mo ako kapag pinakasalan mo ako? Noong 3 taon ang nakalipas, inayos ko ang pagpunta mo para samahan ng Mr. Wang. Hindi ko alam kanino mo ito napadpad. Hindi ko hahayaan kang makaalis ngayong gabi. Asawa. Mag-toast kay Mr. Han. Mr. Han, taos puso kong hinihiling na magkaroon kayo ng mahabang buhay na magkasama at kaligayahan. Salamat sa kabaitan mo, Miss Song, pero kumpara sa pagtanda ng magkasama, inaasahan kong makahanap ka agad. Ang lalaki na gusto mo. Mahilig talaga magbiro ang Mr. Han. Songsi, 3 taon kang nakapangasawa sa kapatid ko. Tanging pagtimpla ng tsaa, paghain ng tubig, paglalaba at pagluluto lang. Parang ito ang unang pagkakataon mo sa ganitong malaking handaan. Ang alak na ito ay 82 taong gulang, Rafi, uminom ka pa. O tama, kapag may natirang gulay mamaya, ipapadala ko rin lahat ito para sa'yo. Jiang Yu. Songsi, ano ang identidad mo? Naglakas loob kang manghimasok sa lalaki ko, hindi ka karapat-dapat. Xiao Yu, okay lang ba? Songchi, paano ka naging manugang? Ginipit mo talaga ang Xiao Yu. Asawa, siya mismo ang nahulog. Hindi ako bulag pero okay lang ang Xiao Yu. Kung hindi, tingnan mo kung paano kita pag-aralan. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Sige kuya, siguradong hindi sinasadya ng ate mo. Tigilan mo na ang pagsisigaw sa kanya. Chow niyan, tingnan mo ang kamay ko. Nasugatan, ang sakit. E di hanapin mo ang kuya mo. Sobrang mahal ka ng kuya mo. Aasikasuhin niya yan. Nagbibiro lang si Mr. Han. Pangalawa, kapatid ko si Xiao Yu. Oo, magkapatid kami. Mr. Han.
Mr. Han, may regalo ako para sa iyo sa kwarto 1718. Puntahan mo pagkatapos ng reception. Sige, pupuntahan ko talaga yan. Honey, pupunta muna ako sa CR. Ay, 3 taon nang hindi nakikita si Songsi. Hindi ka ba nagulat na makita ako? Gulat? Ninakaw mo ang aking pagkadalisay 3 taon na ang nakalilipas. ito ang pinakamasamang bangungot sa buhay ko. Bangungot noong nakaraang 3 taon, hindi ko naman talaga kinain ang pagkadalisay mo. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Pakawalan mo ako. Gusto mo na namang hawakan ako? Tumawag ako ng tao. Sigurado ka bang gusto mong tumawag ng tao? Ang sakit dumudugo? Hindi kita kailangan. Huwag mo nang banggitin ang putang iyon. Hindi siya karapat-dapat na ipagtanggol mo. Oo nga pala, Xiaoyu. Suot ko ba ang bagong panty mo? Panty, para pala kay Jiang Yu ang binili ni Jiang Jinhong. Napakabuting kapatid talaga ni Jiang Jinghong. Huwag kang magsalita. Natatakot ka ba talaga na mahalata niya? Huwag kang magsalita, pakiusap. Humingi ng tulong. Dapat may pagmamakaawa kang attitude. Ano ang gusto mo? Gusto ko... Ang klaseng tao na Jiang Jinhong, hindi karapat-dapat para sa'yo. Bulag ka ba? Wala kang kinalaman dito. Wala akong kinalaman dito. Ano ba ang nangyari nung gabi? 7 araw ng Hunyo, 3 taon na ang nakalipas. Isang gabing kalokohan lang. Gusto mo akong paalisin sa 4 na salitang kalokohan sa isang gabi? Alam mo ba kung paano ako nakarating dito sa loob ng 1076 na araw? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa'yo ang ibig sabihin. Saan makakabili ng ganitong klaseng underwear ang Songsi? Nagbebenta lang siya sa mga street stalls, 3 sa 10 piso, Mickey Mouse sa magkabilang side. Jiang Jinhong, ganito ba ang halaga ko sa puso mo? Nakakadistract pa sa ganitong oras. Songsi, ano ang mangyayari kung malaman ni Jiang Jinghong ang relasyon natin? Masakit. Songsi, Maaari kang umalis ngayon. Huwag kang umalis, huwag kang umalis. Pakiusap. Songsi, ikaw ba yan? Songsi, hindi niya talaga karapat-dapat na magmakaawa ka ng ganito. Mali ba ang narinig ko? Bakit nasa CR ng mga lalaki si Songsi? Hindi, boses ni Songsi yung kanina. Wala na. Wala na sa wakas. Songsi, ganun ka ba katakot sa kanya? Sa tingin ko wala siyang pakialam sa'yo. Huwag mo nang isipin yon. Hindi mo talaga siya kilala. Hindi ko siya kilala. Alam mo, nitong 3 taon, Sige, tigil na. Alis na ako. Ginoong Han, bakit ka nandito? Ginoong Han, bakit ka ganyan? anong tinitingnan mo? Sige. Bakit pamilyar ang mga sapatos na ito parang suot ni Songsi? Ginoong Jiang, kahit na dumating si Ginoong Han at inagaw ang posisyon mong CEO, bayaw mo pa rin naman siya. Hindi mawawala ang mga benepisyo mo. Siyempre, Tandaan mo, suportahan mo ako. Songsi, pag-isipan mo, karapat-dapat ba ang ganoong lalaki sa mga pagsisikap mo? Xiaoyu, huwag kang magsalita ng walang basihan. Asawa siya ng kapatid mo. Nagbebenta lang siya sa mga tiyangge. 10 piso, 3. Hindi ibang tao ang magsasabi kung karapat-dapat siya o hindi. Para sa akin, karapat-dapat siya.
Isinuko ka ni Songsi sa isang tulad ni Jiang Jinghong. Paano ako makakapanatag? Songchi, saan ka galing? Maghuhugas lang ako ng kamay. CR? Kasama mo si Han Chao niyan sa CR kanina. Mahal, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Nagkamali ako sa'yo. Nasaan ang mga hikaw mo? Ikaw. Baka nahulog lang ng hindi sinasadya. Ang laki naman ng hikaw. Bakit nasa kanya? Nakita ko ito sa CR ng mga lalaki. Wala akong alam. CR ng mga lalaki. Songsi, ano pa bang ipapaliwanag mo? Ako, hindi ko alam. Hindi mo alam? May nahulog sa CR ng mga lalaki. Sabi mo sa akin, hindi mo alam, ginagago mo ba ako? Ganun ba kalibog sa CR kasama ng ibang lalaki? Jiang Jinghong, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ay, wala namang marka sa katawan, di ba? Han, Hindi ba't nawalan ka lang ng isang hikaw, BB Song? Tingnan mo sa loob ng bag. mahal, ilagay mo sa bag mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina pa? Nakalimutan ko. Nagkamali ako sa'yo. Miss Song, ingatan mo ang sarili mong gamit. Naku, akala ko nawala ko rin ang kapares na hikaw sa CR ng mga lalaki. Mapapaisip ang kapatid ko at si Chow niyan na masungit na babae siya. Hindi ko inasahang maghihintay sa akin si Songsi. Mahal, kilala mo ba si Mr. Han? Ngayon lang umuwi sa bansa si Mr. Han. Paano ko makikilala ang isang taong kasing laki niya? Tama. Mahal, nagpa-reserve ako ng private room dito ngayon. Talagang bibigyan kita ng isang gabi na hindi mo malilimutan. Maghihintay ako sa'yo. Mahal, nasa ika-17 palapag na ako. Ano na ang nangyayari? Mahal, may para sa'yo ako sa kwarto 17-18. Tandaan mong palitan at itago sa kahon. Bigyan mo ako ng sorpresa. Gusto mo bang magloko ng ganito? Siyempre naman, ito ay para mabayaran ang ating gabi ng kasal. Songsi. Kung gusto kong palitan si Han Chaonian bilang presidente, o sirain ang kasal ni na Xiaoyu at Han Chaonian, basta matulog ka lang kay Han Chaonian. Maayos na ang lahat. Songsi, ikaw talaga ang pinakamagandang biktima. Bakit ganon? Bakit parang mainit? Medyo nahihilo pa rin. Masyadong kita ang katawan ko sa damit na ito. Ito siguro yung kahon na sinabi ni Jinhong, di ba? Ang init. Mahal. Pwede na ba akong lumabas? Mahal. Kumusta ka na? Una sa lahat, salamat sa aking mga kasamahan at mga journalist sa pagdalo sa resepsyon ng bagong produkto ngayong gabi. Kaya nasa mystery room ako ngayon. Naghanda ako ng isang garapon ng magandang alak para sa lahat. Gusto niyo bang tikman? Sa tingin ko, Kuya, gusto ko rin pong subukan. Sige. Dahil interesado ang lahat, kaya ginawa ko ang garapon ng magandang alak na ito sa loob ng 3 taon. Talagang matapang ito. Talagang sorpresa. Mga interesadong kaibigan, sumunod kayo sa akin.
Kumusta ka? Mag-ingat ka. Bitawan mo ako. Bakit ka nasa kwarto ko? Ito ang kwartong inarkila para sa akin ni Jiang Jinhong. Imposible yan. Ang mga damit na ito at ang kahon ng regalo. Espesyal niya itong inihanda para sa akin. Kaya hindi mo pa rin alam ang nangyari. Ano ba yon? Si Jiang Jinhong, hindi kanya mahal. Dinala ka lang niya rito bilang regalo para sa akin. Tama na yan. Songchi, ayos ka lang ba? Ang init ng pakiramdam ko. Buwisit, nilason ka na rin pala tulad noong nakaraang 3 taon. Parehong pamamaraan pa rin ang ginagawa niya. Songchi, anong ginagawa mo? Hindi ko alam. Ang sama ng pakiramdam ko. Songsi, nalason ka. Hindi mo kagustuhan ang ginagawa mo. Gusto kita. Gusto ko. Songchi, kumalma ka. Ang sama ng pakiramdam. Nasa unahan ng alak, malapit na. Kuya, anong inihahanda mo? Ang sikreto mo naman? Hintayin mong makita mo. Maiintindihan mo ang mabuting intensyon ng kuya mo. Talagang maalalahanin si Vice President Jiang. Isinama pa tayo para humanap ng magandang alak. Akala ko ba huhulihin at gagahasain natin siya? Hahaha. Songsi, kitang-kita mo na ako si Han Xiao niyan. Alam ko, gusto ko. Songsi, bibigyan kita ng antidote. Huwag kang gagalaw, okay? Ayoko. Hintayin nating matikman ng mga kaibigan nating reporter. Pero ipromote ninyo ng maayos para sa akin ang alak na ito. Nandoon ang alak. Ano ba ang nangyayari? Mr. Han, bakit ka narito? Mr. Han, may babae kang itinatago. Parang katawan ni Jinghong. Babae. May group reception ng Mr. Han ngayon. Dumating ang napakaraming media reporter. Dinala mo pa ang isang babae para magbukas ng kwarto sa ganitong panahon? Masyadong makakasira sa imahe ng grupo. Hindi mo kailangang mag-alala sa imahe ng Han Group at kailan naging turn mo para makialam sa negosyo ko. Alisin mo ang mga tao mo dito. Okay, hindi ako nag-aalala sa imahe ng grupo. Pero may babae ka sa loob ng kumot bilang kuya ni Xiaoyu. Kailangan kong maghanap ng hustisya para sa kanya. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin tungkol dito. Magpaliwanag sa'yo. Karapat dapat ka rin. Ano ang tungkol sa akin, Joe? Ako ang fiancé mo. Kailangan mong magbigay ng makatwirang paliwanag sa akin. Fiancé. Kailangan natin ang engagement party? Kyaon yan. Gusto kong makita kung aling wild woman ang naglakas loob na mang-akit sa iyo. Jiang Yu, tumigil ka para sa akin. Bakit nandito rin si Jiang Yu? Ano ba talaga ang nangyayari? Chow niyan, sino yung babae sa kumot mo? Bakit mo siya pinagtatanggol ng ganito? Sa kumot ko. Siyempre, babae ko yan. Kung babae mo siya, paano naman ako? Ano ako? Binibilang ka ba? Hindi ko balak pakasalan ka. Ano? Mr. Han, tungkol sa babaeng nasa kumot, hindi mo man lang pinapansin ang pangako ng mga nakatatanda. Sabi ko, hindi mo oras para makialam sa mga bagay ko. Bilang kuya ni Xiaoyu, kung hindi ako ang magsasabi, sino ang magtatanggol sa kanya? Jiang Jinghong, nandito ka para protektahan ang kapatid mo o para sa sarili mo? Ano pong sinasabi ni Mr. Han? Medyo hindi ko maintindihan. Hindi, naiintindihan mo. Umalis kayo dito mga reporter. Kung hindi, yung posisyon mo bilang presidente, pati yung kasalukuyan mong vice-presidente, hindi mo rin mapapanatili. Chow niyan, ang kapatid ko, para lang sa ikabubuti ko yan. Kung hindi dahil sa babaeng nagtatago sa ilalim ng kumot, hindi naman sa mesa, bakit mo siya pinagtatanggol ng walang pakundangan? Huwag mong hayaang buksan yan. Ako lang ang pwedeng magbuhat ng kumot ko. Mr. Han, baka hindi ka panipaniwala ang ginagawa mo, tama ba?
Mukhang curious ka sa laman ng kumot. Pagkatapos ng lahat, magulo ang lugar na ito. Kailangan kong magbigay ng paliwanag sa lahat. Paliwanag? Karapat dapat ka rin ba? Sige, Kiao niyan, hindi mo hahayaang buksan. Ako na ang magbubukas. Hoy. Hoy. Paano naman ang mga tao? Paano nangyari yon? Nakakabagot. Akala ko may kabuluhan. Ano ba ang importansya? Si Han Chaon yan, pangulo ng Hans Group. Nag-iisa sa reception. Ang mga unan na walang malay ay sinira. Ikaw talaga. Palabasin niyo ako. Kaya pala walang takot si Jihan. May misteryo pala dito. Si Jang Jinhong ay kahon lang para sa regalo. Pinapayuhan kitang huwag maghanap ng sarili mong kamatayan. Paulit-ulit na sinasabi ni Jihan na kahon lang ng regalo. Bakit ka nagpapanik? May tao ba o multo sa kahong ito? Subukan natin at malalaman natin. Jang Jinhong, anong ginagawa mo? Ang laki naman ng reaksyon ni Jihan, di ba? Ito ba ang unang kutsilyo? Boses ng asawa ko yon. Ano? Ang tao dito ay ang aking asawa. Jang Jinhong, sinabi ko sa'yo, pinipilit mo ba akong palayasin ka agad sa Korean group? Bakit napakagalit ni Ginong Han? Gusto ko lang malaman ang katotohanan ngayon. Ang tao ba sa kahong ito ay ang aking asawa? Buksan mo ito para sa akin ngayon. Nakikita ko ito. Umalis ka agad. Jang Jinhong, ano ba ang gusto mo? Dapat ba kitang utusan? Hindi ako nangangahas. Dahil alam mong ang taong nakasiping mo ay ang aking asawa. Ano ang sinasabi mo? Kahit ilang beses mo itong sabihin, nakasiping mo ang asawa ng iyong tauhan, ang iyong magiging hipag. Walang ebidensya ang kuya. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Walang basehan? Buksan mo lang ang kahon at tingnan. Ang babae ba sa kahon ay talagang si Ginang Jiang? Sino ang nakaalam? Kung totoo ito, ang balitang ito ay tiyak na pinakamalaking headline ng siglo. Chow niyan, tanungin kita. Ang babae ba sa kahon ay talagang ang aking hipag? Sinabi ko sa'yo, ito ang aking babae. Chow Yu, huwag kang magpaloko sa kanya. Natatakot siyang buksan ng kahon, ibig sabihin ng tao sa loob ay ang iyong hipag. Kiao niyan. Hindi ko kailangang patunayan ito kanino man. Sinabi ko ang babae dito ay aking babae. Sino ang mga has na humakbang pa ng isa ay agad na mawawala sa Linzhou. Jiang Yu, tumigil ka. Xiao Yu, ayos ka lang ba, Xiao Yu? Han Xiao niyan. Kahit gaano mo protektahan ang babae sa kahon, ngunit huwag mong kalimutan na si Xiao Yu ay pa rin ang iyong nobya. Pero huwag mong kalimutan, si Xiao Yu pa rin ang nobya mo. Nobya? Hindi naman talaga siya. Kiao niyan, sigurado ka bang gusto mo ang kahon? Ang putang ito, ginagawa niya ito sa akin? Sinabi ko, babae ko ito. Anong karapatan mong tawagin siyang mura? Hindi ba't mura siya at mga akit sa'yo? Jiang Yu, lumabas ka agad sa kwarto ko. Imposible iyon. Kailangan kong malaman kung sino ang babaeng ito ngayon. Hayaan kang ipagtanggol siya ng walang ingat. Jiang Yu, lumabas ka. Hindi pwede. Kailangan kong makita kung sino ang babaeng ito ngayon. Jiang Yu? Songji pala talaga, puta ka. Hindi totoo yan. Nagkita ang uncle at sister-in-law. Malaking skandal ito. Bilisan mo at kunan mo. Kaya pala hindi mukhang babae sa ibabaw ang Mr. Han. Nagustuhan niya ang mga ganitong nakaka-excite na bagay. Songsi, puta ka. Paano mo nagawa na lokohin ang fiancé ko sa harap ko? Jiang Yu, tumigil ka. Kiao niyan, bakit mo pinoprotektahan ng galit na puta? Sabi ko sa'yo, siya ang babae ko. Hindi ko hahayaan na may mangbuli sa kanya. Okay, alam ko, dinaya ka rin niya siguro. At alam mo ba, nag-sex siya sa ibang lalaki nung araw na ikinasal siya sa kapatid ko. Kung hindi mo ako pinaniwalaan, tanong mo sa kapatid ko. Tama na, Jiang Yu. Songsi, wala ka pa rin ba sa kahihiyan? Patay na ba ang lahat ng lalaki sa mundo? Bakit mo kailangang lokohin ang fiancé ko? Wala ako yan.
Ito, aksidente lang yan. Aksidente lang yan, ganyan ang suot mo, may lakas ka pa ng loob na sabihin na aksidente lang. Okay. Papatingin ko sa lahat ang mukha mo ngayon. Tingnan mo ang babae na ganito ang suot. Sabi niya hindi niya ginaganyak ang fiancé ko. Jiang Yu, sapat na ba ang ginawa mong gulo? Ciao niyan habang mas pinoprotektahan mo siya, lalo kung ipapahamak siya. Xiaoyu, okay lang ba? Okay lang ako kuya, tingnan mo siya. Songsi. Mag-apologize ka agad sa Xiaoyu. Bakit ako mag-apologize sa kanya? Bakit? Dahil may lakas ng loob kang agawin ng lalaki ng sister-in-law mo. Hindi ako. Ikaw ang nag-order ng room. Ang mga boxes ay inihanda mo rin. Nilait mo ako. Walang hiya, nakikipagtalik sa brother-in-law. Jiang Jinghong, hayop ka. Hayop ngayon ay ikaw ang slut. Ang lakas mong ipagpalit ako. Papatayin kita. Hinahawakan ni Jiang Jinghong ang babae ko, naghahanap ka ng kamatayan. Han Xiao niyan, huwag mong kalimutan ang Songsi. Asawa ko siya. Hindi ka karapat dapat kung talagang gagawin mo siyang asawa mo. Hindi mo siya pahihirapan ng 3 taon, hindi ko siya pahihirapan sa ganitong kahihiyan dito. Hindi ka nila aalis dito, aalisin kita. Ayokong makita kang nahihirapan dito. Hindi lang ako iniinsulto ni Han Xiao niyan, pinangaakit pa niya ang asawa ko sa harap ng publiko. Lumampas ka na. Tama na. Tigilan na ang away. Ayokong makita ang kahit sino na lumabas ngayon. Umalis kayo dito. Walang hiya kang babae, paano mo kami pinapaalis? Bubunutin ko lahat ng damit mo ngayon para makita ng lahat ang kalagayan mo. Huwag kang maglakas loob. Kuya, tingnan mo siya. Naglakas loob siyang patayin ako. Tutulungan mo ba akong hubaran siya? Sige. Songsi, huwag mo akong sisihin. Kasalanan mo ang ginawa mo ngayon. Kapag hinawakan mo siya, papatayin kita. Ano kung hahawakan ko siya? Lolo, narito ka na. Alagaan mo ang chow niyan. Hindi lang ginawa niya iyon sa Songchi, sinaktan pa niya ako. Hindi ko ginawa. Nilagay ako sa alanganin. Tingnan mo ang suot mo. May mukha pa para magsabi na nilagay sa alanganin. May tao na ilabas ang walang hiya na babae. Tigil! Chow niyan, anong ginagawa mo? Sinabi ko na sa'yo dati, walang sino mang pwedeng kumuha sa kanya. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang marangal na tagapagmana ng isang listedong grupo, nakikipagkalantari sa isang babaeng may asawa. Sa tingin mo'y masyado na akong matagal na bubuhay? Akala mo ba hindi pa sapat ang grupo para mawala sa'yo? Lolo, huwag kang magalit. Huwag mong sisihin si Joe. Si Songsi talaga ang gumanyak sa kanya. Jiang Yu, tumahimik ka. Ikaw ang dapat tumahimik. Hindi mo pinapahalagahan ang isang mabuting nobya tulad ni Xiaoyu, nakikipagkalantari ka pa sa labas. Ganito mo lang pababayaan ang grupo. Paano ako makakampante na ang posisyon ng pangulo ng grupo ay ipagkakatiwala sa'yo? Hindi ko naman sinabing kailangan kong maging pangulo. Sige, simula ngayon, isusuko mo ang posisyon ng pangulo ng grupo at si Jinghong ang papalit. Chairperson, huwag kang magpadala sa galit. Pangako yan. Pabayaan mong isuko ko ang pagkapangulo. Pero tingnan mo muna ang taong nasa harap mo, karapat dapat ba siya? Anong ibig mong sabihin? Ganun lang. Ang katulong mong nasa harap mo. 3 taon na ang nakalipas. Para sa proyekto siya mismo ang naghandog ng kanyang asawa sa kama ng kanyang amo. Ganun lang. Karapat dapat ba siyang maging pangulo? Ano? Mr. Han, kahit gusto mong iliko ang atensyon ng lahat, hindi mo kailangan siraan ako sa nangyari 3 taon na ang nakalipas. Pinagbintangan? Nakalimutan mo ang ginawa mo sa Songsi 3 taon na ang nakalipas. Han Xiao niyan, ano ang ibig mong sabihin? May iba pang lihim sa nangyari 3 taon na ang nakalipas? Kailangan mong tanong ang Vice President Jiang natin. Han Xiao niyan. Binigyan ko lang ng 3 puntos para sa mukha ng chairperson. Pero hindi mo dapat ginawa yan nang walang pahintulot. Ang dahilan para ibuhos ang maruming tubig sa akin. Meron kang ebidensya na nagtaksil ako sa asawa ko. Ebidensya? Karapat dapat ka rin para humingi ng ebidensya sa akin. Talaga pala tayo Han ay puro salita lang, mabulaklak ang bibig. Xiao Nian, ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba ang ginagawa mo? Hindi ako naglalaro. Ang Vice President Jiang natin.
Personal na ipinadala ang asawa ko sa kama ko bilang regalo. Ano ang ibig mong sabihin? Kiaonyan. Sinabi mo na ipinadala ng kapatid ko ang Songsi sa kama mo. Bakit mo ako pinagdudahan? Kapatid, totoo ba ang sinabi ni Chow niyan? Hindi, siguradong hindi. Han Chow niyan, paulit-ulit mong sinasabi na ibinigay mo ang asawa mo sa akin. Bakit ko gagawin yon? Gusto ko bang magpatalo sa sarili ko? Talagang hindi mo gusto ang mga nagpapatalo. Pero ako ay isang nalulong na presidente. Matagal mo na itong ninanais. Ginoong Han, pareho pa rin ang sinasabi ko. Walang maniniwala ng walang ebidensya. Ebidensya, ibibigay ko ito sa iyo ngayon. Ito ang 10,000. Tinanong ko kayo tungkol sa pag-order ng mga kahon. Huwag sabihin sa kahit sino. Huwag kang mag-alala. Ginoong Han, nakahanda na ang regalo. Ang numero ng kwarto ay 1718. Kumusta naman ang Vice Presidente Jiang? Sapat o hindi sapat ang ebidensya na ito? Jinghong, totoo ba ang video na ito? Hindi, siguradong hindi. Umorder ako ng kahon, pero hindi 1718. Binago ang video na ito. Kung ito ay binago. Pagkatapos, ipaliwanag mo sa akin kung bakit ako nasa 1718. Mali ang narinig mo, mahal. Hindi ko sinasabing 1718. Mali nga ang narinig ko. Tama. Si Han Kiao niyan ang may kagagawan nito. Siya ang nananakit sa akin. Karapat dapat kang pagbintangan. Pasok. Papasukin ang video appraiser. Pakitingnan ng mabuti ang bidyong ito. Tingnan ninyo kung may pandaraya. Ginoong Han, itong video walang bakas ng pag-edit o pag-composite. Tiyak na tunay na video ito. Sino ang naglakas loob na pagplanuhan ang apo ko? Chairperson, malaking pagkakamali lang po ito. Nandyan na ang katotohanan. Maglakas loob ka pang magmatuwid. Hoy! Sayang ang pag-aalaga ko sa'yo. Nagkamali ako sa'yo. Chow niyan, ikaw na ang bahala sa mangyayari mamayang gabi. Chairperson, may papaliwanag ko po ito. May papaliwanag ko po. Umalis ka. Hindi ko talaga inaasahan na maglolo ko ang asawa ko. At paano pa, sa pamamagitan ng paborito kong kapatid. Xiao Yu. Wala sa nakikita mo ang totoo. Si Han Xiao niyan ang nagplant sa akin. Tama na, pinagbibintangan mo pa rin si Chow niyan. Xiao Yu, mahal na mahal kita. Paano ako makakasakit sa'yo? May puso ba akong hayaan na siraan ang asawa ko? At protektahan pa ang kapatid mo. May espesyal na hilig si Vice President Jiang sa kanyang kapatid. Han Xiao niyan, tumahimik ka nga. Karapat dapat kang gawin ito sa akin. Karapat dapat kang gawin ito sa akin. Tigil na ang away. May tao bang mag-drag sa kanya palabas para sa akin? Bitawan mo ako. Han Xiao niyan, hintayin mo ako. Hindi ito ang katapusan. Ano pang hinihintay mo? Lumabas ka? Han Xiao niyan. Lumabas ka? Han Xiao niyan. Ayos ka lang ba? Ang ebidensya tungkol sa gabing 3 taon na ang nakaraan ni Jiang Jinghong. Ipagpatuloy ang pagpapatawag ng mga tao para imbestigahan. Okay lang ba? Saan ito? Bahay ko. Binigyan ka ng gamot kagabi. Dinala ko rito. Huwag kang mag-alala. Wala akong ginawa sa'yo. Mukhang wala talaga kang alam tungkol sa Jiang Jinghong. Kakaiba ka sa akin kagabi. Dahil binigyan ka ng gamot ni Jiang Jinghong. Binigyan niya ako ng gamot. Asawa. Ito'y para sa Ginoong Han. Saan mo balak pumunta? Ako mismo ang maghahanap matapos ang nangyari kagabi. Hindi mo pa nakikita ang tunay na mukha ni Jiang Jinghong? Ang totoo niya, ito ang sarili kong usapin. Ginoong Han, magkaiba ang pagkatao natin. Hayaan mo kami. 3 taon na ang kasal. Jiang Jinghong, hinawakan ba niya ako?
Hindi mo pa alam kung bakit hindi ka niya hawakan. Ang kasal namin 3 taon na ang nakaraan. Naawa ako sa kanya kahit hindi ako hawakan niya. Maiintindihan ko rin. Hindi na kailangan pang magsalita ang Jinonghan. Hanapin agad ang katotohanan tungkol sa gabing iyon. 3 taon na ang nakaraan at hanapin ang taong susunod sa Songsi. Huwag siyang magkaroon ng aksidente. Songsi, malapit na. Siguradong ipapakita ko sa iyo ang tunay na mukha ni Jang Jinghong. Nasa room 302 ako, punta ka muna rito. Nandito ang hipag mo, mamaya na tayo mag-usap. Bakit ka nandito? Jiang Jinghong, totoo ba ang nangyari kagabi? Talaga, totoo ba? Gaya ng sinabi ni Han Chaonian, ipinagpalit mo ako para sa trono. Tinatanong kita kung Oh, nasisiyahan ka na ba? paano mo nagawa ito sa akin? Ako ang asawa mo. Asawa ko? Isang babaeng ng babae sa gabi ng kasal namin, 3 taon na ang nakalilipas, karapat-dapat ka rin. Hindi mo ba sinabing nabura na ang mga litratong ito? Burahin, bakit ko buburahin? Hindi lang hindi ko buburahin, palagi kitang paaalalahanan. Ikaw, Songsi, ang nagbigay sa akin ng sungay sa mismong bagong kasalan. Araw-araw akong binibigyan ng napakalaking pressure. Ngayon hindi na ako maging normal na lalaki ngayon. Paano mo maipapasa sa akin ang lahat ng ito? Hindi ko naman masisisi sa iyo ang lahat. Sisihin kita. Sisihin ang tatay mong lalaki na pinalaki kang malandi. Tama. Sa tingin ko kung makikita ng tatay mo ang mga litratong ito, magpapakamatay kaya siya. Huwag. Huwag mong ipadala sa tatay ko. Okay, hindi ko ito ipapadala sa kanya dahil Dahil sa ano? mahal, ikaw ang pinakamamahal kong babae. Kahit nalokohin mo ako, hindi rin ako magbibitiw sa iyo. Mahal, dapat kang magtiwala sa akin. Talagang hindi ko gustong ibigay ka sa Han Chaonian. Ako, nagbitaw lang ako ng mga salita sa galit. Talaga? Bakit ako nandoon at bakit ayaw mong aminin mga damit at kahon? May dahilan ako. Anong dahilan? Hindi ko masasabi sa iyo, pero mahal, talagang dapat kang maniwala sa akin. Maaari akong magsumpa. Ikaw ang babae na pinakamamahal ko. Hindi ko ibibigay ka sa kahit sino. Sa tingin mo, maniniwala pa ako sa'yo? Anong ginagawa mo? Hindi ka naniniwala sa akin. Jiang Jinghong, baliw ka. Mahal, magtiwala ka sa akin. May bagay na hindi ko masasabi sa iyo sa ngayon, pero talagang dapat kang maniwala sa akin. Huwag na natin pag-usapan iyon. Maghahanap ako ng doktor para sa iyo. Hindi pa rin magpapatawad sa akin, di ba? Okay. Jiang Jinghong, Mahal, pinapatawad kita. mahal, ang bait-bait mo, alam kong mahal mo ako. Jiang Jinhong, hindi na ako muling maniniwala sa mga kasinungalingan mo. 3 taon na ang nakalipas, malalaman ko rin ang katotohanan sa tamang panahon. Sige, hahanap ako ng doktor para sa iyo ngayon. Sige. Salamat, mahal. Ang tanga-tanga ng babaeng yon, kung hindi lang dahil sa kabiguan ko. Matagal na kitang hiniwalayan kaya naghintay hanggang ngayon. Xiaoyu, nandito ka pala. Magtatalo pa ako ng mansanas para sa'yo. Umalis na yung putang yon. Ano raw ang gusto mong pag-usapan sa akin? Wala. Naglakas loob si Songsi na mangakit kay Han Chaonian. Dapat kong ipakita sa kanya ang aking kapangyarihan. Pero hindi ko siya maaya. Kailangan ko ng tulong mo. Sa tingin ko hindi. Bakit? Hindi ba ako ang paborito mo? Ay, nagsisimula ka ng maawa yung putang nagtaksil sa'yo, di ba? Huwag kang magalit, umupo ka muna. Siyempre, hindi. Naisip ko lang. Hindi ba sa tingin mo? Huwag mong kalimutan, ikaw ang nauna sa akin, ikaw ang nagpadala kay Songsi sa kama ni Han Chaonian kapatid, kailangan mong tulungan ako. Hindi ba kita matutulungan? Sige na nga.
Nagbukas ako ng bagong clubhouse, napakalihim sa loob. So ano ang gusto mong gawin doon? Ikaw ang bahala, basta matulungan mo akong mailabas siya. Talagang pagbubutihan kong magbayad sa'yo. Songji, putang ina mo, naglakas loob kang manghamon sa akin, patay ka. Mahal, baka medyo excited si Xiaoyu mamaya. Huwag mo siyang hayaang masyadong ma-excite. Sige. Muna na ako. Gusto kong makita kung anong mga kalokohan ang gusto mong gawin. Ji-han, kakadala lang ni Jiang Jinghong kay BB Song sa isang clubhouse. Mukhang delikado ito. Tuloy-tuloy lang ang pagbabantay. Sige. Tumahimik kayong lahat, narito ang ating espesyal na panauhin ngayong araw. May sasabihin ka nga pala sa akin. Ngayon, saan pa ako makakapag-usap? Dito mismo. Ito? Oo manang, dito na lang kayo mag-usap. Pakinggan din namin paano mo nakuha kay BB Jiang. Inagaw mo si Ji-han Chao niyan. Hindi ko inagaw si Han Chao niyan. Sabi mo hindi inagaw, nahuli ka sa kama. Jiang Yu, kung pupunta ka sa akin para lang ako hiyain kasama nila, mauna na ako. Tumigil ka, sabi ko tumigil ka na. Jiang Yu, anong ginagawa mo? Talaga, usapang pangkapayapaan yan. Hindi ba't pumunta ka rito para makipagpayapaan sa akin? Bakit natatakot ka ngayon? Noong ako'y nanliligaw sa aking nobyo, bakit hindi ko inasahan ang resulta? Kaya ano ang nangyari sa'yo ngayon? Ang malabo mong relasyon kay Jiang Jinghong. Naisip mo ba ang resulta? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Alam mo yan sa sarili mo. Kahit na Jiang Jinghong ang ampon ng pamilya Jiang mo. Pero siya rin ang tituladong kapatid mo ang pagmamahal niya sa'yo sa loob ng maraming taon. Huwag mong sabihin na hindi mo napansin. Hindi ko alam, Songsi, huwag mo akong takutin. Kung kahit yan ay maituturing na pananakot, ano ang masasabi mo sa mga larawan na ito? I-delete mo para sa akin ang larawan ni Songsi. Hindi imposibleng i-delete yan, kaya paalisin mo ang mga tao mo ngayon, palabasin mo ako. Hindi ba dapat ikaw ang tinawag ko dito ngayon, wala kang kahit anong paghahanda? Anong ibig mong sabihin? Dalhin mo sa akin yung matandang yon. Tatay? Hoy, 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 hoy. Oh. Yung matanda hindi nakasuot ng seatbelt? Xiaoqi. Saan ka aakyat? Tatay. Bitawan mo ang anak ko. Bitawan mo ang anak ko. Bitawan mo ang anak ko. Walang kwentang matanda. Hindi ko kayang protektahan ang sarili ko. May panahon pa ba ako para alalahanin ka? Talagang pagmamahal ng ama at anak. Jiang Yu, baliw ka. Pakawalan mo ang tatay ko. Pakawalan siya. Pakawalan siya, ano kung hindi ka sumunod? Sabihin mo, may iba pa bang backup bukod sa mga litrato dito? Wala. Huwag kang magsabi ng totoo. Mabuti ba yan? E di ikaw na lang ang aatakihin ko, isang amang may sakit sa pag-iisip. Heto na. Suntukin mo ako hanggang mamatay. Sige. Huwag mong saktan ng tatay ko. Tigilan mo. Tumigil ka, Jiang Yu. Tigilan na yan. Xiaoxi. Huwag kayong mag-away. Hindi, huwag mong panoorin ang tatay ko na huminto. May backup ba talaga? Oo, nasa mailbox. Yung mailbox ay may mga larawan na regular na ipinadala. Alam kong hindi ganun katapat ang babae na ito. Tumawag ka lang sa akin. Huwag mong suntukin. Pakiusap, tumigil kayo sa away. Jiang Yu, ano ang ginagawa mo sa akin? Huwag mong saktan ng tatay ko. Kung gayon ikaw. Kung pupunta ka doon, ibig sabihin ay makakagawa tayo ng sayaw para mas maging masaya. Nagpapasaya sa lahat, paano kung palaya mo ang tatay mo?
Hayaan mo akong sumayaw sa mga pako. Jiang Yu, baliw ka ba? Paano hindi mo ba gusto? Kung gayon, kailangan kong gamitin ang tatay mo para magdugo. Tumatalon ako. Mas mabuti sana kung sumunod ka agad. Kailangan kong sirain ang mukha mo. Lahat ay pangit. Binuksan ninyo ang mga mata ninyo at nakita ng malinaw. Ang aking sister-in-law ay magsisimula ng palabas para sa inyo. Oo, tama. Siya ang huling world-class dance champion. Bihirang pagkakataon. World-class dance champion. Baka hindi kasing galing ng mga dancers sa bar. Baka hindi kasing galing ng mga dancers. Hindi mo lang makakain ang mga ubas at sasabihin mong maasim ang mga ubas. Tingnan ang figure ng kanyang sister-in-law. Ang curve. Ilang beses na mas maganda kaysa sa mga female stars sa TV? Hayaan ang aking sister-in-law ngayon. Ipapalabas ko sa inyo ang isa. Isang visual feast sa buong buhay. Okay. Sister-in-law, simulan ang performance mo. Hindi, Chi. Hindi ka dapat tumalon. Ayos lang, Itay. Magiging ayos din ito sa ilang sandali. Itay, hayaan mo na. Hindi makakasayaw siya, Oshi. Ang mga taong ito ay sinusubukan na saktan ka kung sasayaw ka sa mga bagay na ito. Natatakot ako na hindi mo na muling makakasayaw gamit ang mga paa mo. Matandang bagay. Manahimik ka. Jiang Yu. Ito ba ay hanggang sa sumayaw ako ayon sa iyong request? Maaari mong bitawan ang aking itay. Siyempre, depende kung maganda ang pag-dance mo. Sige. Walang awa. Ang mga buto ng tatay ko, patay na patay. Pero bata ka pa, hindi mo dapat sirain ang mga paa mo. Ale, bilisan mo. Nagaantay kami lahat. Umakyat ka lang at tumalon. Songsi, huwag kang tumalon. Kukunin ko ang tatay mo. Tumalon ako. Walang awa. Nagpapahamak kayo mga walang kamatayan. Pakawalan ako, mga hayop kayo. Papatayin ko kayo. Papatayin ko kayo. Papatayin kita. Papatayin kita. Tigilan mo ang tatay ko, Jiang Yu. Ako na ang sasayaw. Tatalon na ako ngayon. Xiaoxi. Bakit isang paa lang? Songsi, nasaan ang isa pa? Kailangan mo bang putulin ko at ikabit para sa'yo? Hindi. Ako na ang gagawa. Simulan na natin, Manang. Ang daming nanonood ngayon. Huwag mo akong bibiguin. Talon, talon, talon. Gusto mo bang bugbugin ko muna ulit ang tatay mo bago ka tumalon? Oh. Xiaoxi, anak ko. Hayop kayo, bitawan ang anak ko. Bitawan ang anak ko. Miss Jiang, mabait kang tao. Huwag mo guluhin ang anak ko. Ako ang tatay niya. Alagaan ko lahat ng meron siya, okay? Ikaw ang magdala. Anong madadala mo para sa kanya? Matanda na namamatay. Miss, patawarin mo ang anak ko. Patawarin mo ako para sa kanya. Tatay. Songsi, huwag kang magpanggap na patay para sa akin. Limitado lang ang patience ko. Tumayo. Pagkatapos ng sayaw, magsisimula na ulit ang babae na sumayaw. Hindi ko inaasahan na ang babae ay ganito ang tiyaga. Ha ha ha. Gaya ng inaasahan ng isang pangmundong kampeon sa pagmomodelo, nakatapak sa mga pako at baso, maaari ka pa ring sumayaw ng napaka-sexy, hindi ito matitiis. Hey, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ma'am, tingnan mo ang mga sugat mo na napakasakit. Hayaan mo akong tingnan ito para sa iyo. Bitawan mo ako. Wala kang kahihiyan, tama. Bakit ko hinawakan ka ngayon? Huwag mong hawakan ang anak ko.
Umalis ka, ang matanda ay sinabi sa iyo na huwag gumalaw, naghanap pa ng kamatayan, tama? Bitawan ng tatay ko. Huwag saktan ng tatay ko. Bitawan ang matanda, okay? Bakit hindi mo kami makasama ulit mga kapatid? Nalaro mo na ba ang Double Dragonfly Phoenix? Oh, Stone Dragonfly Phoenix nalaro ko na. Wala talaga akong problema na subukan yan ngayon. Huwag mong hawakan ng anak ko. Umalis ka. Tatay, bitawan ng tatay ko. Kung magsisigaw ka pa ulit, itatapon ko ang tatay mo sa itaas. Bitawan mo. Pakawalan ka? Paano mangyayari yon? Pakiusap, pakawalan mo ako. Tatawagin ka ulit. Kung mawalan ka ng boses, walang sasaklolo sa'yo. Jiangzi, handa na si ate. Ikaw na ang susunod. Mabait na ate, huwag kang mag-alala. Sandali lang, paparamdam ko sa'yo ang pakiramdam ng paghihingalo. Bitawan mo ako. Huwag kang tumulong. Huwag kang magtanong. Huwag mo akong pakawalan, pakiusap. Huwag mo akong pigilan. Sino? Pakawalan mo siya. Okay ka lang ba? Oo. Tulungan mo ang tatay ko. Tulungan mo ang tatay ko. Sige, huwag kang mag-alala. Ikaw at ang tatay mo ay magiging okay. Pagalingin mo agad ang tatay ni Songsi. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng nandito ngayon. Hindi namin sila palalampasin. Dito ka lang. Chow Nian, bakit ka biglang nandito? Hindi mo man lang sinabi ng maaga. Hawakan mo siya para sa akin. Ano ang ginagawa ni Chow Nian? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na hawakan ng babae ko? Si Songsi ay isang mababang uri ng babae. Ginawa ko lang yon para mailantad ang tunay niyang kulay. Para makita mo ng mas malinaw. Tumahimik ka. Ang babaeng manghahas na hawakan ako, si Han Xiaonian, kailangang handa sa kamatayan. Ano ang gagawin mo sa akin? Gagawa ng ano? Dagdagan ang mga pako na ito pagkatapos ihagis mo sa kanya. Jonian, ako ang iyong kasintahan. Magpapakasal tayo. Paano mo ito ginawa sa akin? Babae na mapanganib. Pakasal sa akin. Karapat dapat ka rin ba? Handa na ang mga pako ni Mr. Han. Sige. Pagkatapos ihagis mo siya. Hindi, ayoko. Nasa sa iyo na ngayon. Han Chow Nian, paano mo ito ginawa sa akin? Huwag mo akong hawakan. Ay! Han Chow Nian, ganito ka ba sa akin? Hindi papayagan ng mga magulang ko yan. Eh di papunta sila sa akin. Ang pagkakamali ay dapat parusahan. Ang mga bagay na hindi itinuro ng mga magulang mo. Ngayon ako ang magtuturo sa iyo para sa kanila. Kaunyan, alam ko nagkamali ako. Pakiusap, paalis mo ako. Nasaktan ko si Songsi dahil sa selos. Talagang alam kong nagkamali ako. Alam kong mali yan. May mga taong magpapatawad sa iyo. Sino ba ang nagpagsabi sa iyo? Ano ba ang gusto mong gawin ko? Gugulpi ako ng 100 magnanakaw para sa Songsi, okay? Hindi talaga. Magduduwal ka ng 1 oras. 1 oras. Han Chow Nian, baliw ka ba? Ipiring mo siya para sa akin. Huwag bibitawan hanggat hindi ka nagduduwal ng 1 oras. Han Chow Nian, sabihin mo sa kanila na pakawalan ako. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Gibain ninyo lahat. Ginoong Han, wala po akong ginawa. Pakawalan niyo na po ako. Opo, Ginoong Han, wala po kaming ginawa. Si Jiang Yu po ang nagyaya sa amin. Ginoong Han, lahat ng ito ngayon, si Jiang Yu po ang may pakana. Hindi nga po namin alam na si Songsi ang babae niyo. Kung alam lang namin, kahit 10 lakas ng loob ang ibigay sa amin, hindi namin magagawa.
Alam mo na ngayon? Nakuha ko, Ginoong Han. Bulag ako, pahintulutan mo ako ngayon. Maari rin itong gumana. Kung gayon magiging mabuti ka sa akin, eto. Binibining Jiang, Sige, sige. Huwag kang pumunta rito. Anong ginagawa mo? umuwi. Paano ang tatay? Huwag kang mag-alala, hahanap ako ng tao para asikasuhin ito. Han Chao niyan, paano mo ito ginawa sa akin? Galit ako sa iyo. Galit ako sa iyo. Hiyang, bibigyan ko ng 24 oras. Ipadeklara ang bankruptcy ng lahat ng pamilya doon. Oh! Na ngayon. Maraming salamat. Hindi mo na kailangang maging napaka-formal sa akin. Pero may isang bagay, kahit hindi mo ito gusto ko ring sabihin sa'yo. So anong meron? Ang bagay ngayon, sa ibabaw, kamay ni Jiang Yu ito. Pero sa totoo lang, ang leader ng lahat ng bagay ay Jiang Jinhong. May ebidensya ka bang mapatunayan iyan? Ito ang impormasyon tungkol sa clubhouse na iyon. Ang pangalan ng head of house sa clubhouse ay Jiang Jinhong. At bakit ka nandoon? Wala nang dapat mas nakakaalam kundi ikaw. Bakit ba ako ginaganito ng paulit-ulit ni Jiang Jinhong? Bakit kaya Naintindihan mo na ba ngayon? Ang lalaking iyon, hindi ka niya mahal. kahit na totoo ang sinasabi mo, hindi ko siya i-divorce ngayon? Bakit? Hindi mo maiintindihan, mauna na ako. Songsi, sandali. Ginoong Han. Songsi, bakit hindi niya i-divorce? Sa kamay ni Jiang Jinhong, nasa kanya ang litrato ng pagkakasala ni Miss Song 3 taon na ang nakalipas. Kaya sa kanilang relasyon sa pag-aasawa, bukod sa pagmamahal ni Miss Song kay Jiang Jinhong, may iba pang dahilan. Kunin mo ang litrato. Sinubukan ko na sa iba, pero napakaingat ni Jiang Jinhong. Hindi ko nakuha. Tama, ito ang ebidensya na pina-investigate mo sa akin kay Jiang Jinhong 3 taon na ang nakalilipas. Jiang Jinhong, patay ka. Mayroon kang ebidensya para patunayan ito? Ito ang impormasyon tungkol sa clubhouse. Ang pangalan ng head ng house sa clubhouse ay Jiang Jinhong. Jiang Jinhong, naalala ko lahat ng hirap at pagdaramdam sa nakaraang 3 taon. Kasalanan mo lahat ito. Gusto ko talagang patayin ka. Songsi, paano mo nagawa mangapi sa Xiaoyu? Sino ang nagsabi sa'yo na may ginawa ako sa kanya? Kailangan mo pa bang makinig? Narito mismo ang client ko. Jiang Yu, hindi ka papatay? Pitch, paano mo nagawa mang curse sa'yo na mamatay ako? Jinhong, tulungan mo ako para turuan siya ng magandang aral. Kung hindi, mamamatay ako sa kanyang kamay sa lalong madaling panahon. Songsi, talagang minamaliit ko kayo. Paano mo nagawa mangakit sa Han Chao niyan? Gawin ang ganitong masamang bagay sa Xiaoyu. Jiang Jinhong, nakuha ko. Siya ang unang nanakit at nanlait sa akin. At nagbanta sa tatay ko, huwag lang sisihin siya. Sisihin mo ako. Isinasaalang-alang mo ba ako bilang asawa mo? Inakit mo ang Han Xiaoning. Apiin mo ang Xiaoyu maging asawa ko. Karapat dapat ka rin. Hindi ako karapat dapat maging asawa mo. Ikaw karapat dapat kang maging asawa? Songsi, napakarami ba ng magandang mukha na ibinigay ko sa iyo kamakailan? Anong sorpresa? Hindi ko inaasahan na tatawag ulit si Mr. Han sa akin. Binabawi ko ang sinabi ko. Payag na pakasalan ka. Binawi ko ang sinabi ko. Payag ako na pakasal sa'yo. Ano? Magpakasal ka sa akin? Bakit ka pa nagbayad noon? Kaya may kondisyon ako. Anong kondisyon ang sinasabi mo? Ang innocent at mabait ni Songsi sa harap ko. Pero narinig ko
May litrato ang kapatid mo na nagkakarelasyon siya 3 taon na ang nakalipas at gusto ko na nakawin mo ito para sa akin para malaman kung talagang mapagkunwari siya. Sa wakas, naniwala ka na hindi karapat-dapat ang Songsi. Sige, sigurado kong kukunin ko ito para sa'yo. Jihan, talaga bang balak mong pakasal sa Jiang Yu? Ginawa ng magkapatid na Jiang Yu at Jiang Jinghong ang ganoon sa Songsi. Paano ko talaga siya pakasalan? Ibigay mo sa akin ang impormasyon ni Jiang Jinghong 3 taon na ang nakalipas. Oo. Kuya, huwag mong bugbugin ang putang ito hanggang mamatay. May silbi siya para sa akin na panatilihin. Gusto ko makita niya sa sarili niyang mga mata kung gaano ako masaya sa loob ng 10 araw. Bakit ka narito? Hindi mo ba gustong malaman ang katotohanan tungkol sa 3 taon na ang nakalipas? Jiang Jinghong, lumalabas na ikaw talaga ang gumawa ng nangyari 3 taon na ang nakalipas. Oo, lahat ito ay plano ni Jiang Jinghong. Pagkatapos ng 10 araw, nagpakasal ako sa Jiang Yu. Basta gusto mong maghiganti, maaari kong ipadala silang dalawa sa impyerno para sa iyo. Plano ni Mr. Han ito para sa akin. Paano ko kayang bayaran ka? Huwag mo akong bayaran, basta masaya ka. Mr. Han, Songsi, ano ang gusto mo? hindi ba't lagi mo akong gusto? Hindi ba't gusto mo ito ngayon? Ito ay sa bahay mo. Babalik siya agad. Hindi ka natatakot na mahuli niya? Ano ang kinakatakot mo? Hindi ba't mas nakaka-excite kapag siya ay bumalik? Nakita ko ang asawa ko na natutulog kasama ng ibang lalaki. Songsi, huwag kang magsisisi. Jiang Jinghong, hindi ba't lagi mong sinasabi na ako ang nagtaksil sa iyo? Kaya't gagawin ko ito ng mahigpit para sa iyo ngayon. At iba pa. Songsi, nagsisisi ka? Hindi, bigla lang akong naging masama ang pakiramdam. Hindi magandang araw para sa yan. Mr. Han, tungkol sa Jiang Jinghong at Jiang Yu. Mayroon akong munting hiling. Sana rin ay mapagbigyan ni Mr. Han. Anong hiling? Ang paghihiganti ay dapat ipaghiganti. Pero ako mismo ang gagawa nito. Okay. Jiang Jinghong, napakalupit mo sa akin. Kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi makatuwiran. Sa oras na yon, maglaban tayo hanggang kamatayan. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Songsi, bakit ka narito? Suot pa rin ang damit na ito. Anong problema sa damit na ito? Malinaw na ibinenta ko ito sa Jiang Yu. Binili para sa Jiang Yu. Asawa, ito ay pag-aris nating mag-asawa. Ang damitan, ito ay panengin pa rin tulon ko. Wala kang karapatang ipadala. Songsi, baliw ka ba? Sumama ka sa akin. Jiang Jinghong, iniuutos ko rin sa'yo. Huwag kang magalit sa akin. Songsi, paano mo ako nakausap ng ganito? Anong problema sa pag-uusap ko sa'yo ng ganito? Sa tingin mo, ako pa rin ang Songsi na dati. Okay, nakikita ko na nagiging baliw ka, pero wala ako sa mood para makipag-away sa'yo ngayon. Ibigay mo yon sa akin ngayon na. Okay, papasok na ang kapatid mo. Manatili tayo at panoorin ang palabas. Ang ganda ng bride. Talagang bagay kami ni Mr. Han. Han Chao ay gwapo, matalino at mayaman. Miss Jiang ay maganda at may magandang pinagmulan. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nainggit sa kanila nang ikasal sila. Sa magandang araw na ito, ibibigay natin ang ating pinakamahusay na pagbati sa dalawang bagong kasal, magkasama hanggang pagtanda. At ngayon, para sa ating groom. Ano ang nangyari sa groom? Bakit wala ang groom dito?
Hanapin mo para sa akin ang Mr. Han. Oo. Parang ang groom ay medyo nahihiya. Hahaha. Anong kalokohan? Chow niyan ay hindi mahihiya. Ngayon ay isang mahalagang araw para sa pagpapakasal namin. Siguradong may inihanda siyang sorpresa para sa akin. Tama ang bride. Ang groom ay talagang seryoso. Ngayon, bigyan natin sila ng malakas na palakpak. Maligayang pagdating sa ating groom. Miss Han ay hindi makahanap ng ibang tao. Parang wala ang Mr. Han. Hindi yun posible. Chow niyan, siguradong narito siya. Chow niyan, alam kong narito ka. Huwag kang magtago sa akin. Alam kong hindi mo sisirain ang pagmamahal ko para sa'yo. Hindi siya darating. Hindi siya magpapakasal sa babae tulad mo. Walang lalaki rito na magpapakasal. Anong kalokohan ang sinasabi ni Songsi? Halika, palabasin ang putang ina na ito. Sino ang may lakas? Ano ang tinitingnan ninyong lahat? Itaboy siya. Songsi, paano mo ako hinampas hanggang mamatay? Ganito ang ginawa mo sa akin. Napakadaling sampalin ka. Xiaoyu, ayos ka lang ba? Songchi, ano ang ginagawa mo? Jiang Jinghong, ang palabas ay nagsisimula lang. Ipagtanggol mo ang kapatid mo ngayon. Medyo maaga pa. Mga kababaihan at kalalakihan, narito ako ngayon. Gusto ko lang na makita ninyo ito ng malinaw. Ang walang malay na Jiang Yu sa likod ko. Sa katunayan, isang mabagsik na babae. Songsi, duguan ka. Nagkalat ako ng dugo. Tingnan natin. Lahat kayo. Miss Jiang. Naalala mo pa ba ako at ako Miss Jiang? Bakit kasama mo si Songsi? Hindi mahalaga kung kasama ko siya o hindi. Ito ang totoo. Gusto naming marinig kung ano ang sasabihin ng mga batang mayamang ito. Anong mayaman at bata, hindi ko siya kilala. Paalisin ninyo silang lahat. Sa buong lincheng ni Jiang Yu, wala dapat hindi nakakakilala kay Xu Chang at Liu Yang, dalawang binata. Nandoon ka sa harap ng napakaraming tao noon, kasama sila. Ngayon sasabihin mong hindi mo sila kilala. Sa tingin mo may maniniwala? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Talagang magkapatid? Pareho lang ang dahilan ng pagkagat ng aso. Bakit hindi na lang natin pakinggan ang sasabihin niya? Hindi mo ba gusto ng katarungan? Maaari nang sabihin ngayon. Huwag maniwala sa sinabi ng babaeng ito na si Jiang Yu. Siya ang nagudyok sa amin para pahirapan si Miss Song. Para sumayaw si Miss Song sa basag na salamin na may yelo at pako. Matapos tumanggi si Miss Song, itinali niya ang kanyang amang may sakit sa pag-iisip at pinagbantaan. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko alam. Iyan ang ginawa mo. May ebidensya ako para patunayan ito. Ang asawa ng kapatid ko ay darating mamaya. Kapag dumating ang tamang oras, ilagay mo ang mga pako na inihanda ng maaga at ang basag na bubog sa sahig para sa akin. Gagawin kong tumapak siya sa mga iyon at magsayaw para sa amin. Tignan kung paano siya mang-akit ng mga lalaki gamit ang mga binti niya sa hinaharap. Paano kung tawagan ng asawa ng kapatid mo ang pulis para arestuhin ako? Maging kampante ka, ang babae na iyon ay may ama na may sakit sa pag-iisip. Iyon ang kanyang Achilles heel hanggat hawak ko ang trump card na ito. Kahit gaano pa siya magaling, hindi siya makakabaligtad sa kamay ko. Tatay, lahat ng ito ay peke. Lahat ay peke, huwag mong paniwalaan. Maaari mong sabihin iyon, kaya dinala ko ang isang eksperto sa pag-appraise. Bakit hindi mo hayaan ang appraiser pumunta at tulungan kami na kilalanin ang recording na ito? Tulungan mo kami na kilalanin ito. Ang recording na ito ay totoo? Peke pa rin. Miss Song, ang recording na ito ay totoo. Huwag mo akong hawakan. Songsi, kailangan mong pumatay ng tao para maging masaya. Ikaw, Jiang Jinhong, ang magpapagulo. Songsi, hinahanap mo ba ang kamatayan? Umalis ka? Songsi, baliw ka ba? Hindi ako baliw, medyo tanga lang ako. Tanga enough para hindi malaman ang ginagawa ng kapatid mo sa loob ng 3 taon.
ginagawa ang kalokohan sa harap ko mismo. Anong lakas mo? Anong lakas mong suntukan ako? Bakit hindi ako pwedeng suntukan ka? Dahil lang sa 3 taon na pakikisama ko sa'yo bilang alila. Hindi mo ako tinuturing na tao. Songji, naniniwala ka o hindi? Ipinakita ko ang mga walang hiyang litrato mo. Sa tingin mo matatakot ako? Ilabas mo at magpatayan tayo. Ang malaking problema ay kamatayan. Tingnan natin kung sino ang mas mahalaga ang buhay. Lahat. Wala kang alam. Ang asawa sa likod ko. Gusto niya ang kapatid niya tulad ng manyakis. Wala ako niyan. Wala. Ko50. Kanino ang underwear sa mga litrato? Kanino ang underwear sa mga litrato? Diyos, totoo ito. Ang bata mula sa pamilya Jiang, kahit sariling kapatid hindi pinakawalan, talagang hindi tao. Si Jiang Jinghong, ang ampun na anak ng pamilya Jiang magkasintahan mula pagkabata ang dalawa. Gusto mo sabihin ko, okay lang na may mga relasyon at ideya? Tumahimik ka. Wala ako nito. Kaya tatanong namin ang bride, ang underwear na nawala mo nasa mga litrato ba? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Kaya sasabihin ko sa'yo, ito ang litrato mo nung 13 years old. Binigay ito sa'yo ng mother-in-law mo. Ito ang litrato mo sa 20th birthday mo. Ibibigay ko ito sa iyo. Binili ko ang mga ito para sa'yo noong nasa mall kami. Tama na, tumahimik. Hindi na makapakinig. Songsi, kahit kuya ko nag-collect ng mga ito, hindi mapapatunay na may kahiyahiyang relasyon ako sa kanya. Yan. Mama ito. Songsi, puta ka. Naglakas loob kang magnakaw ng litrato. Hindi ako nagnakaw ng litrato. Ang mga litrato ay nasa computer ng magaling mong kuya. Marami pa sa computer niya. Xiaoyu, talagang may ginawa kang kahiyahiyang bagay kasama Jinhong. Papa? Si Songsi ang nag-imbento ng lahat, peke ang mga larawan. Peke lahat. Dapat ko bang ipatingin sa appraiser? Tingnan mo ulit kung peke. Sa tingin ko lang, nagtutulungan kayong dalawa. Nag-imbento at nagplano para sa akin, pero hindi ko inakala. Kayong dalawa ay walang hiya, peke na magkapatid. Songsi, hindi ko talaga mahal ang kapatid ko. Wala kang karapatan sabihin sa akin. Hindi mo siya mahal. Pero tahimik mong tinatanggap ang perverted na pagmamahal niya sa iyo. Kung hindi, bakit ako nasa clubhouse? Paano nasaktan? Tama na. Ano? Ipoprotektahan mo na ang magandang kapatid mo? Songsi. Alam ko dahil may utang ako sa iyo 3 taon na ang nakalipas, may hinanakit ka sa puso. Pero ngayon ay kasal ni Xiaoyu. Ano ang ginagawa mo sa akin? Huwag mo siyang ipahiya, okay? Ako ang nagpahiya sa kanya. Napakaraming ebidensya. Akala mo bulag ang lahat? Tama na, Songsi. Matagal ko na kayong tiisin. Sa harap ng lahat, ayaw kong sabihin. Pero sobra ka na. Talaga? Dapat ko bang pasalamatan ng kabaitan mo? Lahat. Ang kahiyahiyang pamilya ay hindi dapat ipaalam, pero ngayon ay kasal ng kapatid ko. Hindi ako dahil sa sarili kong problema. Hayaan ng kapatid ko na magsuot ng hat na hindi niya meron. Kaya, ilalabas mo ang mga larawan mula 3 taon na ang nakalipas? Oo, ilalabas ko. Dahil kung hindi ko ulit ilabas, may mamamatay dito. Patayin. Ang buhay ng sino, ako o ng kapatid mo? Songsi. Bago ka gumawa ng malaking pagkakamali, mag-apologize ka sa Xiaoyu sa harap ng lahat. Ako ang bahala sa iba. Ito ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa'yo. Mas kaunti ang pagpapanggap mo. Hayaan mo akong mag-apologize. Walang ganyan. Dahil hindi mo deserve ito. Sige. Dahil sa sobrang walang utang na loob mo, kaya huwag mo akong sisihin bilang asawa. Mga kababaihan at kalalakihan, ang sinabi ng asawa ko, pwede nyo ito. Huwag kayong maniwala. Dahil sa wedding night namin 3 taon na ang nakalipas, nag-cheat siya. Ang ibang mga lalaki ay mentally ill na. Delusional siya. At ito ang proof na nag-cheat siya. Dinudungisan ang asawa niya sa harap ng maraming tao.
Anong klaseng lalaki ka? Kyaw niyan. Umalis ka. Han Chow niyan, ito ang wedding mo, anong gusto mo? Siyempre para protektahan ang babae ko. Hindi ka ba dati curious? Sino ang lalaki sa photo? Ngayon sasabihin ko sa'yo, ang lalaki ay ako, Han Chow niyan. Ano? Huwag kang magulat ng ganyan. 3 taon na ang nakalipas, binigyan mo ng droga si Song Si bilang nobya at nagkamali siyang pumasok sa aking kwarto. May nangyaring aksidente. Hindi ba yan ang iyong pakana? Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Hindi siya nagsasalita ng kung ano-ano. Songsi, naniniwala ka talaga sa sinasabi ng lalaking ito. Masyado lang akong nagtiwala sa'yo noon. Kaya nauwi lang sa ganito ang lahat. Ito ang lahat ng ebidensya. Binigyan mo ako ng droga para sa proyekto at ipinadala mo ako sa iyong amo. Wala ako nito, peke ang lahat ng ito. Si Han Chow niyan ang nagbigay nito sa'yo, di ba? Si Han Chonyan ba ang nagbigay nito sa akin? Hindi mahalaga. Ito ang totoo. Kung sa tingin mo ay peke ang mga ito, bakit ka ganyan kabalisa? Hindi, ako ay... Natatakot lang ako na maloko ka niya. Simula pa lang, si Han Chow niyan ay may balak sa'yo hanggang ngayon. Sinusubukan niyang sirain ang ating relasyon. Relasyon ng mag-asawa? Mag-asawa tayo. Minsan ba sa nakaraang 3 taon, hinawakan mo man lang ako? Inaayos ko lang ang aking katawan. Inaayos ang iyong pagkabaog? Kontrolin mo ang impotence mo? Ikaw... Ano? Sinabi ko sa'yo. Nakasulat sa ebidensya, kasama ang impotence mo. Hindi mo ako hinawakan sa loob ng 3 taon. Hindi dahil sa kahit ano, ang bagay ko nagpaparamdam sa'yo ng guilt, sakit sa puso. Dahil lang sa taong ito sa stage, isang incompetent na tao. Hindi. Jiang Jinghong, napakasama ng puso mo. Binigyan mo ako ng droga para sa boss mo, 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, binigyan mo ulit ako ng droga at ibinigay sa Han Chiaonian paulit-ulit. Sa nakaraang 3 taon, naging baka at kabayo ako para sa'yo, 3 taon. Umalis ako sa bahay para sa'yo, pumunta sa kakaibang lugar, isinuko ko ang pinakamagandang pagkakataon para mag-aral abroad. Ano ang nakuha ko sa huli? Ano ang nakuha ko? Asawa, pakinggan mo ako, ipaliwanag ko. Ganito pa rin ang dami ng paliwanag, laging napakaraming dahilan. Pero sasabihin ko sa'yo, hindi na ako ang Song Si nun. Lahat ng ebidensyang ito, lahat nagpapatunay na ang puso mong nabubulok, 3 taon na ang nakalipas. At ang divorce agreement na ito, mag-sign tayo. Hindi tayo dapat mag-divorce. Ikaw ang bahala. Ipapasok ni Mr. Han ang itinakdang serif. Ikaw ang bahala. Dadala ni Mr. Han ang sheriff na nakahanay. Asawa, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sinusumpaan ko, babaguhin ko ang mga ginagawa ko. Magsimula tayo ulit. Hindi nagsimula ulit. Walang susunod na pagkakataon, Jiang Jinghong. Ang lahat ay dapat magbayad para sa kanilang mga ginawa. Songsi? Mabagsik ka talaga, Songsi. Kung ikukumpara sa ginawa mo sa akin, walang kabuluhan ng mga ito. Hindi mahalaga. Sasabihin ko sa iyo, ano kung ipapasok mo ako? Hindi mo ako maaalis. Sasabihin ko sa iyo, babalik ako. Hintayin mo ako. Saan pupunta ang Miss Jiang? Binibini Jiang, saan tayo pupunta? Ano ba? Hindi pa tapos. Medyo hindi bagay na umalis ka ngayon sa tingin ko. Mayroon bang bagay na bagay? Ang lahat tungkol sa club ay pinlano ni Jiang Jinghong. Ano ang kinalaman ko? Maaaring siya ang magdusa sa mga kahihinatnan na nararapat sa kanya. Bakit mo ako kailangan isali? Talagang pinagsisisihan ko ito. Hindi ko pinakita ng malinaw ang mukha mo sa Jiang Jinghong sa sandaling iyon. Sheriff, salamat sa hirap ng trabaho. Samahan mo ang binibini Jiang. Naparusahan ako dahil sa nangyari sa Songsi Club. Bakit mo ako hinihila pa? Dahil lang ako ang kasangkot.
Papa, hindi ako ampon ni Jiang Jinghong. Ako ang tunay mong anak na babae. Dapat mo ako iligtas. Hindi ko gustong mapunta sa bilangguan. Ikaw at ang bastardo na Jiang Jinghong ay gumawa ng ganoong kalokohan. Marami pa ang alam kung paano iligtas ka. Papa, iligtas mo ako. Naniniwala ka ba na wala talaga ako sa Jiang Jinghong? Si Jiang Jinghong ang nagkagusto sa akin ng walang pagtutol. Dapat iligtas ako. Tumigil ka sa pag-usap sa harap ng maraming tao. Hindi ba sapat na kahiya-hiya yon? Papa, Dalhin mo siya. pakawalan mo ako. Huwag mong hawakan ang songsi ko. Bitawan mo na ako. Kahit multo ako, hindi kita pakakawalan. Ginong Han, maraming salamat sa ngayon. Dahil gusto mong magpasalamat sa akin. Kaya ipakita mo sa akin. Ano ang ibig sabihin nito? Songsi. Pakakasalan mo ba ako? Anjoni, nagbibiro ka ba? Ang daming tao ang nanonood. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Seryoso akong nagpapakasal sa'yo. Si Songsi ang nagdaos ng kasal na ito ngayon para lang mamanhid sila. Para lang makuha ang litrato na ginamit ni Jiang Jinghong para takutin ka. Ginawa ko ang lahat ng ito para magpakasal sa'yo. Sa tingin ko, ang ating kasalukuyang relasyon, may distansya pa rin. Anong distansya? 1 sentimetro, 2 sentimetro, 100 metro o 1 kilometro? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, wag na tayong mag-usap muli sa hinaharap. Songsi. Nagbibiro ka ba? Paumanhin, mauna na ako. Songsi. Ginong Han, galit na ang matandang chairperson. Sinabi ko sa'yo na magmadali ka. Nakuha ko. Lolo. Hayop ka. Lolo, anong kasalanan ko? Anong problema? Kahit na ang anak na babae ng pamilya Jiang ay hindi mabuting tao, pero huwag mong isiping hindi ko alam. Gusto mo lang samantalahin ito para sirain ang kasunduan. Pakasalan si Songsi na dati nang ikinasal at papasukin sa pamilya. Hindi ako magpapakasal kung hindi kay Songsi. Hindi ako sang-ayon dyan. Dahil matigas ang ulo mong ayaw pumayag, wala na akong magagawa kundi magbitiw bilang pangulo ng Hans Group at dalhin siya para mamuhay ng malaya. Hindi ko hahayaang masira si Chow Nian dahil sa isang babae. Naalala ko yung babaeng yon, may ama siyang baliw. Alam mo na ang gagawin? Opo. Sino yan? Siyempre ang iyong minamahal na asawa. Jiang Jinghong. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta rito? Paano? Hindi na ba ako makakauwi sa sarili kong bahay dahil nahuli ng sheriff? Hindi na ito bahay mo. Mas mabuti pang umalis ka na ngayon. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Tumawag ka ng pulis, akala mo ba natatakot ako? Hindi kita tinatakot, pinapaalalahanan lang kita. Paalalahanan mo ako. Dapat ba kitang pasalamatan ng maayos? Salamat sa kabutihang ipinakita mo sa akin. Mula sa pagiging presidente ng isang listed group, naging isang kilalang fugitive. Jiang Jinghong, dahil lahat yan sa sarili mong mga ginawa, wala yan sa akin. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi dahil sa'yo at kay Han Chow niyan, mabababa ako sa ganito. Jiang Jinghong, anong karapatan mong saktan ako? Inaasam-asam kong pakasalan ka, ikaw naman, puro kalkulasyon lang ang iniisip mo para sa akin. Ang daming taon, masaya kang namumuhay ng payapa, habang ako'y nagdurusa at naglilingkod sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, nararapat lang sa'yo yan. Karma. Sasabihin ko sa'yo, ang tao, kapag hindi para sa sarili, ay masisira. Bakit si Han Chao niyan? Dahil lang mas maganda ang background niya kaysa sa akin. At estado, pati si Chen Xiaoyu, lahat ay sa kanya. Ayaw kong tanggapin, hindi ako sang-ayon. Hindi ka maintindihan.
Walang katwiran, ikaw ang walang katwiran. Hindi ba't mahal mo ako? Dapat tulungan mo akong makuha ang lahat ng gusto ko. Pero ikaw, kinakampihan mo pa ang putang yan na si Han Chao niyan. Sumpain ka, sumpain ka. Putang ina ka. Sasabihin ko sa'yo, Jang Jinhong, may surveillance sa bahay, na-trigger na ang security alert. Malapit nang dumating ang pulis. Hindi ako mabubuhay kapag dumating iyon. Ayaw mong mabuhay maliban kung Ano? Maliban kung hayaan mo ang putang inang Han Chao niyan itigil ang lahat ng pagtugis sa akin. Hugasan ang lahat ng aking kasalanan. Baliw ka ba? Hindi niya magagawa iyon kahit kailan. Dahil lang hindi mo magawa, hindi ibig sabihin hindi magawa ng iyong kasintahan. Minamaliit mo siya. Sinabi ko, hindi siya aking kasintahan. Huwag mo akong bulahin. Nasa kama, hindi isang putang inang kasintahan. Sasabihin ko sa'yo. Bukod pa riyan, gusto mo pa ring bigyan ako ni Han Chao niyan ng 1 bilyong yuan pagkatapos ipadala mo ako sa ibang bansa. Jang Jinhong, sobra kang humanga sa akin. Paano nagkakahalaga ng 1 bilyon ang relasyon ko sa kanya? Naaway na ni Han Chao niyan ang kanyang lolo dahil sa'yo. Sinasabi mong hindi ka karapat-dapat. Ano? Hoy, hindi ko inaasahan yon. Ang aking karaniwang tahimik na asawa, kunin mo si Han Chao niyan, ang makapangyarihang lalaki, napakabighani ko. Alam ko na yon noon pa, ano pa ang inaabala ko. Magtatakda lang ako ng kondisyon para sa'yo. Hayaan mo lang siyang ibigay sa akin ang lahat. Imposible iyon. Mali ka siguro. Hindi niya gagawin iyon para sa akin. Huwag kang magkamali, pwede kang tumawag at magtanong. Tayo ay maging mag-asawa. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita bibigyan ng paraan. Wala akong numero ng telepono niya. Ayos lang. Oo, meron ako. Tama. Suntok. Sasabihin ko sa'yo, magiging tapat ka. Kung hindi, wala akong gaanong pasensya. Kumusta? Han Chao niyan, ako. Anong nangyari sa Songsi? Nagmamaneho ako. Pupunta ako sa bahay mo agad. Songsi. Songsi. Magsalita ka. Wala. Sasabihin ko lang sa'yo. Songsi. Kasama mo ba Jang Jinhong? Nagbanta ba siya sa'yo? Hindi, wala. Sasabihin ko lang sa'yo. Ayaw kitang makita. Huwag kang pumunta dito. Huwag kang lumapit. Naiintindihan mo. Huwag kang pumunta dito. Songsi. Hanggang sa'yo, nagtatanggol ka ng ibang tao. Sige, papatayin kita ngayon. Bitawan mo ako. Jang Jinhong, anong ginagawa mo? Songji, hindi ba tinawag mo akong impotent sa kasal kahapon? Papakita ko sa'yo kung kaya ko ngayon. Pakawalan mo ako, gago ka. Putang ina mo. Han Chao niyan. Okay ka lang ba? Bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi kong huwag kang pumunta? Kung may mangyari sa'yo, talagang pupunta ako. Jang Jinhong, gago talaga. Paano ako makapagmamalaking manakit sa'yo? Sabihin mo ang gusto mo. Gaya ng inaasahan kay Jihan, ang dali-daling magsalita. Madaling sabihin, Kailangan ko ang aking kalinisan. Ito ay para sa buong Han, hindi dapat mahirap. kalinisan. Nahihiya ka bang banggitin ang salitang kalinisan? Tatawagin kitang Ginoong Han. Talaga bang iniisip mo ang sarili mo bilang isang karakter? Jang Jinhong, nababaliw ka na ba? Kailangan bang pumatay ng tao? Songsi. Asawa, paano ka naging ganito? Ganito ka magtanggol ng ibang lalaki sa harap ko. Seryoso ka bang tinitingnan ng aking asawa? Hindi ka asawa ko, diborsyado na tayo. Diborsyo. Hindi ako pumirma o lumagda. Umalis ka kung ganun ang sabi mo. Isang sertipiko lang ng diborsyo. Sa tingin mo ba hindi ko kaya? Sasabihin ko sa'yo, diborsyado na niya kayo. Kailangan mong pakawalan siya. Talagang ikaw si Ginoong Han, may kakayahan. Sige, sabihin ko sa'yo, nagpapakasal na siya sa'yo.
Kailangan mong bitawan siya. Gaya ng inaasahan sa Ginoong Han, maaari. Kung ganon ang sinabi ko, pwede mong pag-isipan? Pwede kong ipangako sa'yo. Huwag mong ipangako sa taong katulad niya. Gagawa siya para hindi ka mapanatag. Manahimik ka. Tumigil! Pwede kong gawing madali para sa kanya. Pero kailangan mong burahin lahat ng criminal records ko. Ibalik mo ang pagka-inosente ko tapos bigyan mo ako ng 1 pang bilyon. Sige, ipinapangako ko sa'yo. Sige, pero 10 minuto lang ang meron ka. 10 minuto? Hindi talaga maibibigay sa loob ng 10 minuto. Hindi importante. Pwede kong bigyan ka ng 11 minuto. Lang. Hindi niya maibibigay sa'yo. Ginoong Han, gusto mo ng 10 minuto, 11 minuto pa rin. Hindi, sige, 10 minuto lang. Hindi gusto ni Han Xiao niyan. Manahimik. Sige, tatawag ako ngayon. Gawin ang bilyon sa account ni Jiang Jinhong. At tawagan ng Sheriff's Department. I-drop lahat ng charges laban sa Jiang Jinhong. Oo. Pakawalan siya. Gaya ng inaasahan sa hair ng Han Group, ang paggawa ng negosyo ay nakakaginhawa. Dito, kunin ang phone ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Diyos, paano ito? Napakaraming dugo. Kasalanan ko lahat ito. Nadamay ka. Bigyan mo ako ng pagkakataong maging bayani at iligtas ang ganda. Tumigil ka sa pagsasalita. Napakaraming dugo na nawala sa'yo. Tumigil ka sa pagsasalita. Napaka-sentimental. Para itong tunay na Titanic. Naantig ako. Ginoong Han, salamat sa pagkakataong binigay mo para baguhin ang isip ko. Songsi, binigay ni Jiang Jinhong lahat ng gusto mo. Ano pa ang gusto mo? Bahagi lang ng gusto ko ang binigay mo. May bahagi pa na hindi binigay sa akin. Ano? Siyempre, kayong dalawa. Siyempre, buhay ninyong dalawa ang nakataya, hahaha. Jiang Jinhong, baliw ka. Gusto mo ang buhay ko? Sige. Ikaw muna, Songsi. Hindi pwede. Hindi ko kailangan na gawin mo to para sa akin. Huwag kang magtanggol ng ibang lalaki sa harap ko ng ganyan. Jiang Jinhong, kahit na tinulungan kita na magbukas ng daan, huwag mong kalimutan, nasa Linzhou ka pa rin. Habang nandito ka, kukunin ka ng Sheriff's Department. Kaya ano ngayon? Sa kondisyong ito mo ako papayagang umalis? Eksakto. Nasa labas ang sasakyan ko. Pinalaya mo na siya. Ako ang magdadala sa iyo. Habang nandito ako, walang maglalakas loob na humadlang sa iyo. Nagdesisyon ka na ba? Tiyak na magkaka-profit ang negosyong ito. Sige. Pangako ko sa'yo. Talagang mahal na mahal ni Ginoong Han ang asawa ko. Hindi ko nga inaalagaan ang sarili kong buhay. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Palit, syempre papalit ako. Han Xiao niyan, alam mo ba? Na ikaw ang pinakaayaw ko. Hindi mo na pwedeng gawin ito. Makinig ka sa akin. Hahanap ako ng pagkakataon mamaya. Ako ang bahala sa kanya. Umalis ka muna. Walang mangyayari sa iyo kapag kasama ako. Tanga ka ba? Walang nagsabi na tanga. Gusto kong maging tanga minsan. Okay, wag mong gawing parang buhay o kamatayan. Baka mamamatay kayong dalo agad. Jiang Jinhong, sira ulo ka. Napakaraming kabaliwan mong ginawa. Di ba nagiging guilty ka? Sa tingin ko hindi. Talagang sira ulo ka. Matagal na tayong magkakilala. Sira ulo ba ako? Hindi mo alam. Mr. Han. Sige, ihatid mo kami. Tara na. Maging tapat sa akin si Han Xiao niyan. Kung hindi, papatayin ko itong putang Songsi. Huwag mo siyang saktan. Ako na.
Binigyan kita ng pagkakataong mabuhay, ayaw mo. Gusto mong mamatay, di ba? Kung ganon, pagbibigyan kita. Huwag. Nakikiusap ako. May paparating sa akin. Ako ang may kagagawa ng mga bagay na to. Para sa kanya ka humihingi ng awa. Songsi, naalala ko matapang kang babae. Hindi kailanman lumuhod. Hindi ko inaasahang luluhod ka sa akin ngayon dahil sa kanya. Hindi ka naman umiibig sa lalaking to, di ba? Songsi, alam ko matapang kang babae. Hindi ka nagpapatira pa. Hindi ko inakala na magpapatira pa ka sa akin ngayon para sa kanya. Hindi ba't nagmamahal ka sa lalaking ito? Nakikiusap ako. Pakiusap, pakawalan mo siya. Sige. Maari mong pakawalan siya. Magpapatira pa ka sa akin ng 100 beses. Patirahang hanggang sa ako'y masaya. Hindi. Songsi, huwag. Hindi ko hahayaan kang mamatay. Nagpapatira pa ako. Songsi. Para kanino ang pagpapatira pa mo? Sinusubukan kong magpakita ng sipag. Nagpapatira pa ako ng buong lakas. Ganun ba ang pagmamahal mo sa batang ito? Huwag mo siyang saktan. Nagpapatira pa ako ng buong lakas. Papatayin kita ngayon. Hindi. Kiyaw niyan. Jihan, Tumawag ng doktor. tatawag ako ng doktor ngayon din. Kumusta? Rescue team? Kiyaw niyan. Kailangan mong magising. Marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Pasensya na. Kasalanan ko ito. Kung mas maaga ko lang nakita ang mukha ni Jiang Jinghong, hindi ko sana ito ginawa sa'yo. Imulat mo ang mga mata mo at tingnan mo ako. Marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, hindi kita kinasusuklaman. Ayaw kitang pakasalan. Hindi ko lang talaga nararamdaman na karapat-dapat ako. At alam mo ba? Sa totoo lang, sa mundong ito, wala pang ibang nagtanggol sa akin tulad mo. Pero sa estado mo, maaari kang mag-asawa ng babaeng akma sa iyong pagkatao, hindi ng babaeng tulad ko. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, gusto ko lang maging ako. Kung magigising ka lang, gusto kitang pakasalan. Totoo. Gusto kitang pakasalan. Hindi ako papayag kahit gusto mo. Lolohan. Anong lakas ng loob mo para pumunta dito? May tao ba palabas ang babae? Walang utos ko. Hindi siya dapat lumapit kahit kalahating hakbang sa chow niyan. Opo. Lolohan, hindi pwede yan. Pakawalan mo ako. Hindi ako aalis. May sasabihin ako. Lolohan, kahit ako ang dahilan ng nangyari kay Han Chao niyan. Pero hihiling ako ng pagkakataon para magbayad. Pagkakataon para sa ano? Para patayin ang apo ko? Songsi, pareho lang ang sinasabi ko sa'yo. Huwag mo akong pilitin na ulitin. Kung hindi mo alam kung paano umalis dito, ang tatay mong may sakit sa pag-iisip ang magbayad para sa'yo. Lolohan, ako ang nagkamali. Huwag mong idamay ang tatay ko. Anong problema ng tatay mo? Kasalanan niya na nag-anak ng salot na tulad mo. Lumayas! Pakawalan mo ako. Chairperson, nasa coma pa po si Mr. Han. Sabi ng doktor, kailangan niya ng taong mahal ni Mr. Han sa tabi niya. Mas madali siyang magising. Kailangan ngayon ni Mr. Han ang Miss Song. Kahit ikaw, ipinagtatanggol mo ang babae? Chairperson, totoo po ang sinasabi ko. Kung hindi kayo naniniwala, tanong po kayo sa doktor. Songchi, binabalaan kita. Kahit gusto ka ni Qiao niyan, alamin mo ang lugar mo. Hindi ko papayagan ang isang taong may masamang reputasyon at isang babae na ikalawang pagkakasal na pumasok sa pamilya. Hindi ko papayagan ang isang kilalang masamang tao. Ang pangalawang asawa ay papasok sa pintuan. Nakuha ko. Buti nalaman ko. Hintayin mong magising ang Qiao niyan. Umalis ka sa Linzhou kasama ang iyong amang may mental illness. At pangakong hindi na muling lalabas sa katabing estado. Sige, ipapangako ko. O Qiao niyan, magising ka agad.
Lolo ay tumatanda na. Ang grupo natin ay nangangailangan pa ng iyong pangangalaga. Chairperson, hindi maganda ang kalusugan mo. Umuwi ka lang at magpahinga ng maayos. Mr. Han, kung may anumang sitwasyon dito, ipapaalam ko sa iyo sa lalong madaling panahon. Sige. Alagaan mo ang tiyaw niyan. Kung may kahit kaunting problema sa kanya, hindi ko hahayaan kang makalayo. Keonyan, dapat kang magising agad. Basta magising ka. Magiging mayos ako. Gising ka na. Ano ang pakiramdam mo nang magising ka? Kukuha ako ng doktor para sa'yo. Babalik ako. Kumusta? Lampas na ang pasyente sa kritikal na yugto. Basta magpahinga ka lang sandali, pwede ka nang umalis sa ospital. Salamat, Doc. Pakiusap sa panahong ito. Magpahinga kang mabuti. Hindi naman mahirap. Wala naman akong ginawa, sa totoo lang. Gutom ka siguro. Anong gusto mong kainin? Bibilhin ko para sa'yo. Gusto kong kumain. Milagritas sa Nanday Moon. Sige, aalis na ako. Hintayin mo ako. Ginoong Han. Anong ginagawa mo dyan na nakatayo? Gising na si Chow niyan. Gusto niyang uminom ng milagritas. Nakuha ko. Pumunta ka't bumili ng milagritas. Oo, sandali lang. Ano pa? Sabi niya, sa Nandaimon daw siya iinom. Kahit sarili kong apo, hindi ko pa rin alam kung ano ang kinakain niya at hindi umaalis. Tandaan, kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Nakuha ko. Lolo, saan natin ito mabibili? Bingi ka ba? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na pumunta sa Nandaimon para bumili? Opo. Lolo, bakit nandito ka? Si Songsi. Pinapunta ko siya. Ano, umalis? Oh, ano pa bang namimiss mo sa isang babaeng ganon? Maraming mabubuting babae sa mundo. Kapag gumaling na ang sugat mo, tinipon ko ang mga kwalipikadong dalaga. Pumili ng mabuting asawa para sa iyo. Hindi. Ayaw ko. Gusto ko lang si Songsi. Ganyan ka. Ano pa bang gusto mong gawin ng babaeng iyon? Ayokong may kinalaman ka sa kanya. Halika. Maging masaya ka para sa binata mula ngayon. Hindi siya pinapayagang lumabas ng kwarto kahit isang hakbang. Opo. Lolo, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Para ito sa ikabubuti mo. Songsi, hindi kita hahayaang lumayo sa akin kahit kalahating hakbang. Hindi pwede. Kumusta, Tay? Naghihintay ka sa istasyon para sa akin. Pupunta ako dyan sa ilang sandali. Miss Song, sumakay ka na sa kotse. Pinapunta ako ng matanda para personal kitang ihatid sa kotse. Lolo,
Iparada mo ang kotse. Songsi, sumunod ka sa akin. Han Xiaonian, nag-iisip ka ba? May sugat ka pa? Songsi, hindi ko hahayaan kang umalis. Alam kong pinapalayas ka ng lolo mo sa akin, pero mahal kita. Walang makakaalis sa iyo sa akin. Wala tayong kinabukasan. Tama ang lolo mo. Ang isang babae tulad ko na may reputasyon na may asawa, hindi karapat-dapat para sa'yo. Hindi ko rin gusto ang pagtugma. Hindi ko gusto sa paningin ko. Ikaw ang pinakamaganda sa puso mo. Walang mas maganda sa mundo kaysa sa iyo. Alam mo, tama na. Magpakalma ka. Hindi ko talaga mahal ka. Ito lahat ay sarili mong pag-iisip. Hindi ako maaring magpakasal sa'yo. Kalmado ako. Ikaw na mahal ako, mahal ako. Alam ko sa mga mata mo na ikaw ay nagmamalasakit sa akin. Kahit hindi mo mahal ako, okay lang, maaari kong mahalin ka araw-araw. Kahit sa isang araw, 2 araw, 1 taon, 2 taon, kahit 10 taon, handa akong maghintay. Han Xiaonian, hindi mo ba naiintindihan? Hindi ko gusto maghintay. Nakikiusap ako, hayaan mo akong umalis. Ako ay isang ordinaryong babae lamang. Gusto kong mamuhay ng payapang buhay. Hindi ko gusto na kasama ka ng mga dignitaryo. Anumang pakikipag-ugnayan. Totoo ba ang sinabi mo? Siyempre, totoo, simulan ngayon, ayoko na ng pakikisalamuha sa iyo. Paumanhin. Songsi. Songsi, huwag kang umalis, Songsi. Ako lang ang naiwan. Maari kang maging Han Xiaonian palagi. Songsi, bumalik ka, Songsi. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para palabasin ang Xiaonian? Pasensya, Tagapangulo. Walang sukat na basura. Kung may mangyari sa Xiaonian, hindi mo na gustong sumali sa anumang malaking kumpanya. Doktor, kamusta ang aking apo? Ang mga bagay ay nagiging tama, pero ngayon lumala. Ang pasyente ay kusang nagbibigay ng pag-asa sa pagkaligtas. Maaaring mamatay sa anumang oras. Kailangang iligtas, mamatay. Chairperson. Binibining Song, Ginoong Han ay malapit ng mamatay. Tanging ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Pumunta at tingnan mo siya. Paumanhin? Mrs. Song, dapat mong iligtas ang Mr. Han. Sige, pupunta ako. Pupunta ako ngayon. Han Xiaonian, bakit ka biglang naging ganito ulit? Okay lang naman, di ba? Xiaonian. Gising ka, tingnan mo ako. Ako si Songsi. Xiaonian. Songsi. Ikaw nga ba talaga yan? Ako. Huwag mo na akong iwan ulit, okay? Hindi pwede. Bakit hindi? Nag-aalala ka ba kay Lolo? Hindi. Ano ba yun? Sabi ko, hindi tayo bagay. Anong hindi bagay? Nung mahal mo ako, naisip mo bang karapat-dapat ka ba? Hindi kita mahal. Bakit ka nagsinungaling? Mahal mo ako. Kung hindi, bakit ka pa babalik? Nakokonsensya lang ako sa'yo. Ayokong may mangyari sa'yo. Ngayong okay ka na. Mauna na ako. Songsi, Xiaonian. Kamusta ka na? alam kong may pakialam ka. Mahal mo ako, di ba? Bakit ang tanga-tanga mo?
Anong lakas ng loob mong bumalik dito? Lolo, pinakiusapan ko si Songsi na bumalik. Ako ang nagpupumilit sa kanya. Ganyan ang kalagayan mo. Nagpupumilit ka pa sa kanya. Malinaw na ang babae ay may pusong hindi namatay. Layunin na kunin ang huling halaga mula sa iyo. Wala ako nito. Hindi mo na gustong mabuhay ang tatay mo. May magdala ng tatay niya dito. Gusto kong makita ito ng sarili kong mga mata. Ang babae ay naglalaro ng tricks sa harap ko. Ano ang huling presyo? Hindi mo siya dapat saktan. Ang tatay ko talaga ay walang alam. Lolo, hindi mo dapat galawin ang song poetry ang tatay niya. Kung hindi, agad kong iaanunsyo ang pag-withdraw ko sa Hangsin Group. Huwag kang maglakas loob. Ang gusto ko ay napakasimple. Gusto ko lang na makasama si Songsi ng maayos. Dahil sa babae na ito, paulit-ulit kang sumuway sa akin. Ngayon, kahit threat ako, okay boy, kung gayon, papatay ko ang isa ngayon, turuan ka ng lesson, tingnan kung maglakas loob ka pa sa sumuway sa akin sa hinaharap. Lolo, sinabi ko sa'yo, una ako ang nagmahal sa kanya. Paulit-ulit ako nanligaw sa kanya. Nagsimula ang lahat dahil sa akin. Kung gusto mo siyang suntukan, ako muna ang suntukin mo. Sa tingin mo, magiging malambot ang puso ko kapag may sakit ka? Magiging malambot ang puso ko? Dahil handa kang magdala nito para sa putang ito, kaya gagawin ko ang gusto mo ngayon. Lolo, tumigil ka sa pananakit. May mga sugat pa siya. Putang ka, umalis ka. Masama ka. Huwag na kayong magaway ulit. Huwag na kayong magaway ulit. Pakiusap. Ako na ang aalis. Gusto ko na siyang iwan. Sa tingin mo, paniniwalaan ko ang mga sinasabi mo? Kiao niyan, kiao niyan. Huwag mo na itong gawin ulit, kiao niyan. Hindi mo naman kailangang paniwalaan ang sinasabi ko. Pero ganito ka ngayon, kung ayaw kong umalis, hindi maiiwan sa akin ang kiao niyan. Kung magpapatuloy ka ng ganito, lalo lang siyang magiging galit sa iyo. Sige, paniniwalaan ko ulit ang sinasabi mo. Isa lang ang araw. Sabihin mo sa akin na nasa linsyo ka pa bago magtakip silim bukas. Sa sarili mong panganib. Kamusta ka, Jonian? Kamusta ang doktor? Medyo malubha ang mga sugat. Magpahinga ka. Salamat, salamat. Kiao niyan. Songchi, nandyan ka pa. Nandito ako palagi. Paano ka nagising? May mga bangungot ako na panaginipan kong umalis ka. Hindi kita iiwan. Huwag mo na ulit akong iwan ha. Hindi ako aalis. Paalam. Songchi, Hanchon yan. Mahal kita. Pero pinili kong umalis. Dati, galit ako sa'yo dahil ginulo mo ang payapang buhay ko. Itinulak mo ako sa impyerno. Pero nagkamali ako. Ikaw ang liwanag sa buhay ko. Ikaw ang nagbigay liwanag sa madilim kong buhay. Iniligtas mo ako sa kilaliman. Kinagagalak kong makilala ka. Pero hanggang sa pagkikilala lang. Siguro ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng pagsasama. Pahalagahan.
Sana'y maging maayos ang buhay mo. Huwag mong basahin. Songsi, Ginonghan may nakakuha ng impormasyon na nasa CTA ang binibini Song kasama ng ama niya. Pupunta ba tayo? Hindi, desisyon niyang umalis. Kung mahal mo siya, dapat alam mong paano bitawan. Han Xiaonian, anong ginagawa mo? Anak ka, nakakagalit ka na. Galing ka pa lang sa ospital, ganyan ka na uminom. Gusto mo bang mamatay? Dahil sa isang babae, halos mamatay ka na. Paano ako makakatiwala na ipagkakatiwala sa iyo ang kumpanya? Kumpanya. Wala akong pakialam. Gusto mo man o hindi, ikaw ang tanging tagapagmana ng pamilyahan. Ayaw mo man, kailangan mong tanggapin. Kailangan mo ring magkaroon ng mga tao. Simula ngayon, bantayan ang 3 kain ng binata 24 oras sa isang araw. Aayusin ko ang nangyari ngayon. Ay nako, Yung designer na pinapakilala sa'yo ni Hiyang? Bakit hindi mo siya nakita? Nag-text siya kanina na antala lang. Nandito na ako sa'yo ngayon. Malapit na. Ayo ba yung bola ng bata? hindi ba sinabi ni Momo na maghintay ka dyan at huwag tumakbo ng tumakbo? Pero kinuha yung bola ko nung queuehin sa harap. Nasaan tulungan ka ni Mama?